Naghihilamos na yung mga pusa. Ibig sabihin, busog na sila. Ang kulit ni Laila, no? Stop! Hinahabol niya yung mga manok. Laila! Babe, tigilan mo na. Mapapagod rin yan. Hindi ka naman pinapakinggan. Sasanay na rin naman yung mga manok. Ang baby boy na to. Mabait na. Kain lang daw siya. I'm just hungry. I just need food. Wala akong pakialam sa chickens. Alas na lang, pwede ko silang kainin. Oh, nain na nga yung ang tira ni Laila. Ano ko gusto mo? Ay, hindi naubos ni Laila yung food niya. Kinain na rin niya yung sa mga pusa. Mister. Kailangan ko kapitan ka, Mister. Sakit na ko ba mo? Sakit ng kuko niya, no? Hindi ako nila. Pang werewolf. Werewolf yan eh. Anyway, gagawa tayo ng food ng chicken, bruh. So, feeds. Okay. Maglalagay tayo ng kanin tsaka ng langka galing dito sa farm. Obviously, mas mahal yung kilo ng kanin kaysa sa feeds, di ba? So, minsan lang tong rice. Para na lang siya. Treat lang. Pero, pag may kanin yung pagkain nila, mas magana sila. Parang, you can definitely tell na gusto nila yung rice. About this much. All right. Patik, umalis ka dyan. Alis. Dude! Kulit. Para mas madali nilang kainin. Slice lang natin tong langka, bras. Let's show some love sa ating mga manok. Bigyan natin sila ng extra treats. Kailangan pa hiwain to. Parang nakakatamad ah. Mga pwedeng tuka-tukain na lang nila, bras. Dami. Kakampisa pa lang yun. Reklamo agad eh. Kagabi itong si Nelson. So may pangalan kami sa mga manok na to. Itong nasa TV, yung tumilawak si Nelson. And then we have Red over there. And then ito I see Marge. Isa naming inahin. Tapos may mga manok pa dun sa baba. Mamaya bibisitahin natin sila. Pero itong si Nelson ay Melsim Black yung bloodline niya. Ito namang si Red Boston Sweater. I'm not sure kung puro sila, no? Kasi parang halos bigay lang sila sa akin. Regalo, parang ganyan, right? Ito namang inahin, I'm not sure kung anong bloodline niya. Pero sabi nung nagbigay, mananalo din daw siya. Hindi naman pang sabong na manok yung main focus ko dito. So, gusto ko lang na may tumitilaok dito. And honestly, ang ganda nila tignan. They're beautiful birds.
Good job, Nelson. Ito yung mga alaga natin. Hindi ko lang makita nyo. Nandun siya sa baba. Ayan. Laila! Laila girl! Laila! Ayan na. Tingin. Rooster! Rooster boy. Rooster boy. Siga to. Ito yung siga dito sa amin. Macho. Rooster! Kumakembot. Macho kumikembot. Rooster boy. Rooster boy. Si Rooster, siya Aspin. Pero malaki siyang Aspin. I'm not entirely sure kung ano yung mix niya. Pero, siya bigay lang din siya sa amin. Gift. Tagapagbantay. Pero, super sweet dog. Puppy. 3 months old pa lang yan. And, kasing laki niya na si Laila. Who's a 7-month-old beagle. Rooster. Marunong na siya mag-sit. Rooster. Pati mag-stay. Wala na mag-stay. What's up, guys? Wala na ata silang pagkain. Yep, ubos na. Yung nilagay kaninang umaga. So, lalagyan natin sila ulit. Pero, lalagyan natin sila ng vitamins. Timplahan muna natin sila. Yung nakasunod silang lahat. Oh. Gutom na tong mga to. Tara. Timpla tayo. Okay na siguro to, no? Sakto lang. Concentrated na lang. Oo. Malinis naman ito eh. Yep. Ito yung second batch. Ito yung a month old. Tapos itong mga nasa range na 3.5. Mag-ano sila? Magpa 4 months soon. Sila yung papakainin natin this morning. Ito na. Papakain tayo. So, feeds, rice, langka. Tsaka nilagay namin ng konting vitamin water. Mukhang masaya sila kumain. Try natin lapitan ng konti. Huwag niyo kapansinin, kain ka lang. Huwag ka na mahiya. Sa YouTube lang to. Sige na, huwag ka na mahiya dyan. Kain ka na. Kain na kayo dyan. Silipin natin yung mga inasal. Yung ating mga karne. Well, hindi pa sila karne at the moment. At the moment, manok pa sila, ha? Pero mamaya magkakatay tayo, braz. So, check natin yung mamaya.
Siyempre kakatayin natin dito yung mga pinakamalalaki na. Ang bango nung langka, no? Amoy mo siya, no? Parang gusto kong tikman, eh. Ito yung bossing dito ngayon, eh. Itong batik-batik na to. Siya yung pinakamalaki. Well, isa sa mga pinakamalaki dito sa batch na to ng mga inasal type. Pero mamaya mawawala na siya. So, iba naman yung magiging alpha. So, itong mga manok na to, simula pagkasisyo nila, pinalaki namin sila, no? And inalagaan namin sila ng maayos. And as you can see, meron silang range. Nakakakain sila ng damo. Nasisinagan sila ng araw. Ng sariwang hangin. Nakakalanghap sila ng sariwang hangin. Nakakain sila ng mga insekto. Kung ano-ano pang mga gumagapang sa lupa. So, gantong klaseng manok yung kakainin natin. Excited ako honestly kasi I'm sure malasa yung karne nito, bros. Hindi ko na kung nakikita nyo dun sa baba. Pero merong native na manok dun. May mga sisiw siyang kasama. Yan o. Yung mga native, solid silang mga manok kasi, well, matibay sila actually. Malakas ang resistensya. Pero anyway, itong mga manok na to, special ito, special. Ang bilis kumain, no? Okay, balikan natin yung mga layers natin. Tingnan natin kung kamusta sila doon. Ayun sila. Ganda tingnan, no? Isipin mo? Out in nature, getting some fresh air, kumakain ng masarap na pagkain, healthy, nutritious na pagkain. Man, ito mga manok na to, parang mas healthy pa kumain kaysa sa akin, eh. Hindi naman. Okay, ito na yung ating mga layers. May mga nakadapo, nagpapahangin, nagpapahinga. May mga kumakain pa. Mukhang enjoy nila yung food. So dito sa part na to, ubos na. Parang nakakadalawang minuto pa lang. Ubos na agad. Ubos na agad dito. Bilis, ano? Ubos agad. Lapit. That's good. So dito sa side na to, meron pang konti. Pero maganda rin sa katawan nila yung kanin, ano? Pampaganda ng balahibo. Pampaganda ng balahibo daw. Tsaka, I mean, healthy naman kasi yung rice, eh. Kasi pag, halimbawa yung mga aso, si Laila, tsaka si Rooster, may diarrhea sila, for example. Ang nire-recommend usually ng mga vet, like, plain white rice, para maayos yung sikmura nila. So, maganda siya actually. I mean, healthy naman ang rice in general. Yung mga tao lang malakas sa rice na sobra, nagiging unhealthy. Pero anyway, enjoy itong mga to. Mamaya ulit, papakainin sila ulit.